Kailangan nating umalis agad. Mas magulo kung makita ni Wu Changqing ang kompetisyon ng tatlong sekta sa loob ng 2 buwan. Makikita ba kita? Sige, sabi ng binata at lumipad sa pagkagulat ni Jiningzu. Kung gayon, magkikita tayo muli sa 2 buwan. Ningzu, bakit ka tumakbo rito? Mayroon kang mystic spirit body. Ang hinaharap ng Zhengyang sect namin. Walang anumang pagkakamali na dapat mangyari. Narinig mo, ang headmaster ay nagbukas na ng mystic spirit lake. Kapag naligo ka na, makakapag-activate ka na ng buong mystic spirit body mo. Sa oras na iyon, tiyak na mabilis tataas ang iyong cultivation base. Kung gayon, paano ko siya mahahanap? At sa ganoon, bumalik sila sa Zhengyang sect. Sa sandaling ito, sa small spirit garden, Hua, halika rito at tingnan mo ito. Binili ko ito para sa iyo. Kumatok si Ye Chen sa pinto. Mukhang may nangyari habang wala ako. Ano iyon? Ang eksena ay walang laman. Wala ka, Hua, lolo, munting agila. Hinanap ko sa lahat ng dako ngunit wala akong nakita. Ano ba talaga ang nangyari? Mabilis na lumipad ang binata pabalik sa Henggayu sect. Ye Chen. Bumalik na si Ye Chen. Sa wakas, bumalik na siya. Nitong mga nakaraang araw, labis na pinahirapan si Munting Hua. At si Zhang Fenyan din. Halos mamatay na sila sa bugbog. Oh, napakalungkot. Hindi ko kayang tingnan. Nang bahagyang marinig ni Ye Chen ang usapan, nagalit siya. Hinawakan niya ang damit ng isang disipulo at sinabing, sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Si Chihao ng Human Yang Peak. Hinihintay ka niya sa Fengyan stage. Wala ka rito. Kaya binuhos niya ang galit niya kay Hua at Zhang Fenyan. Saan sila ngayon? Sa Fengyan stage. Ngayon, si Chiwen ng Human Yang Peak ay gustong makipaglaban kay Hua. Sumigaw si Ye Chen sa galit. Gusto ninyong mamatay. Sa tabi, naglalabanan si Hua at Chiwen. Sumalakay si Hua. Umilag si Chiwen. Talagang isang KFC chicken. Nagsimula siyang gumamit ng palm technique. Hinawakan ni Hua ang atake. Napapagod na si Munting Hua. Wala ka talagang silbi. Si Ye Chen din ay walang silbi. Hindi naglakas loob na tanggapin ang hamon ng Human Yang Peak namin. Ang kuya mo ay isang pagong na nakatago sa kanyang shell. Ang lintik na aso na ito. Naglakas loob siyang insultuhan ang aking kuya. Tumahimik ka na, aso. Galit na galit si Hua at sumalakay. Ngunit sinanggalang siya ni Chiwen gamit ang 2 daliri. Sa maliit mong cultivation, gusto mo pa akong saktan? Managinip ka muna, kapatid. Binugbog si Hua hanggang sa mahulog ang kanyang tungkod. Bumagsak ang bata. Ha ha ha. Talagang basura. Ha ha ha. Pinabayaan ka ng kuya mo. Tumahimik ka na. Mabaho mong bibig. Gusto mo bang lumaban? Managinip ka, kapatid ko. Muling tinamaan si Hua ng atake ni Chiwen. Nabali na ngayon ang kanyang binti. Bumagsak ang bata. Ang kanyang bibig ay patuloy na bumubulong. Tumahimik ka na. Sumuko na kayo. Mga walang silbi. Ha ha ha. Dali. Sabihin mo. Si Ye Chen ay walang silbi. Kung pasayahin mo ako, papalayain kita. Dali. Sabihin mo. Ikaw. Huwag mo akong biruin. Kung hindi ka magsasalita, sisipain kita hanggang sa mamatay. Sisipain kita hanggang sa mamatay. Ha ha ha. Ye Chen. Ito ang presyo na kailangan mong bayaran kapag gumawa ka ng gulo sa akin. Gusto kong makita kung gaano katagal ka makakatago. Ha ha ha. Gusto kong makita mo mismo na ang mga taong malapit sa iyo ay mamumuhay ng mas masahol pa kaysa kamatayan. Patuloy na niyapakan ni Chiwen si Munting Hua. Bigla, may napansin si Chiwen. Ang espada ni Ye Chen ay malapit na sa kanyang ulo. Agad na umilag si Chiwen. Dumating na pala si Ye Chen. Hua, kapatid, okay ka lang ba? Ye Chen, hahayaan kitang malaman kung ano ang sakit. Ang sakit ay tulad ng nararanasan ng 6 paths. Hua, gising ka na. Hua, mabuti na lang. Humihinga pa rin si Hua. Kuya, bumalik ka na. Naglipat si Ye Chen ng True Chi kay Munting Hua. Bakit ka ganoon kaangal? Hindi ka makalaban. Ngunit lumaban ka pa rin. Tinalian nila si Munting Agila at Lolo. At tinawag ka pa nilang pagong na nakatago sa kanyang shell. Hindi ko hahayaan na sino man ang mang-insulto sa iyo. Hindi ko hahayaan na sino man ang mang-insulto sa aking kuya. Ye Chen, mamatay ka na rito. Isang araw ang lumipad. 2 pinagmumulan ng lakas ang nagharap. Narito rin si Xiong Er.
Lintik, talagang mas masahol pa kaysa sa mga hayop. Paumanhin, huli na ako. Kagagaling ko lang sa sekta. Hindi pa naman huli. Dali, tulungan mo akong alagaan si Munting Hua. Ngayon, kailangan ko siyang patayin. Sabihin mo sa akin, nasaan si Munting Agila at si Senior Zhang Fenyan? Ha ha ha, dapat unahin mo ang sarili mo. Naisip mo na ba kung paano mamatay? Kung ayaw mong sabihin, bubugbugin kita hanggang sa umamin ka. Lumipad si Ye Chen. Ang kanyang aura ay nakakatakot. Kailangan kitang patayin. Lintik, hindi niya kayang pigilan ang atake. Ang kanyang mukha ay nakalantad. Nataman siya ng suntok sa mukha. Masakit tulad ng paggiba ng kulog sa puso. Ang lintik na si Chihao ay napatalsik. Hindi maaari. Bakit siya naging ganoon kalakas? Hindi ako naniniwala na matatalo ako. Nagpakawala si Chihao ng sunod-sunod na palad. Binuksan ni Ye Chen ang thunderclap palm. Ang lintik ay napatalsik muli. Bakit siya naging ganito kalakas? Ilang araw pa lang mula nang magkita tayo. Labanan ng harap-harapan. Si Chihao, nasa human realm. Natalo hanggang sa lumuhad ng ganoon. Sa pagtingin muli, ang lintik ay malubhang nasugatan na ngayon. Dali, sabihin mo, nasaan sila? Ha ha ha, pinatay ko na sila. Nagsasalita pa rin ng matigas. Hindi pa tapos magsalita si Ye Chen. Hinawakan niya ang paa ni Chihao. Halika, maglaro tayo ng pabilog. Pinaikot ni Ye Chen si Chihao na parang tutubi. Hindi mo sasabihin hanggat hindi ka nabugbog. Tama, kung gayon, mamatay ka na. Lintik, ang kanyang katawan ngayon ay nababalutan ng apoy. Tumawa ang lintik. Ha ha ha, Ye Chen, siguradong mamamatay ka. Nang marinig niya iyan, nagulat ang binata. Tumunog ang thunderclap talisman. Malakas na kulog at kidlat. Napakalakas na kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, tapos na si Ye Chen. Hindi ba bawal ang paggamit ng thunderclap talisman sa Fengyan stage? Chihao, malaki ang tapang mo. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng sekta? Anong alam mo? Ang kanyang master ay ang pinuno ng Human Yang Peak. Bukod pa rito, siya ay ang anak ng Chi family sa South Frontier. Delikado ang sitwasyon sa likod ng eksena. Mahihirapan si Ye Chen na mabuhay sa pagkakataong ito. Ngunit patuloy pa rin siyang lumalakad. Patay, patay. Kaya niyang pigilan ng thunderclap talisman. Monster. Talagang monster. Hindi maaari. Hindi siya mapapatay ng thunderclap talisman. Muling sumugod si Chihao. Nakatayo lang si Ye Chen ng may dignidad. Madali siyang umilag sa atake. Hinawakan niya ang mukha ni Chihao. Itinaas ni Ye Chen ang kanyang kamay. Patayin ka na, lintik. Umiyak ka o hindi? Nasaan sila ngayon? Tumanggap pa ng ikalawang suntok. Umiyak ka o hindi? Patuloy na umuungol ang lintik. Binugbog siya hanggang sa mabiyak ang sahig. Hingal si Ye Chen. Sabihin mo, saan mo sila itinago? Ha ha ha, hindi ko sasabihin sa iyo. Sa simula, hindi ka maglakas loob na pumatay. Kung papatayin mo ako, habang buhay ka hahabulin ng Chi family sa Great Show. Patuloy na tumatawa ang lintik. Ha ha ha, magaling, magaling. Samalo pa ng isang suntok. Nagtalsikan ng dugo. Sabihin mo, saan ka na? Habang tino-torture, biglang may boses. Batang lata, huminto ka. Bitawan mo ang aking kier. Elder, sa Fengyan stage, bawal makialam ang ibang tao. Minamaliit mo ba ang rules ng sekta? Hindi mo ba gusto ang Spirit Stones? Ako, bibigyan kita ng Spirit Stones. Ngayon, bitawan mo siya. Ha ha ha, Spirit Stones. Elder, ang kasalanan na ginawa ng inyong disipulo ay isang death penalty. Death penalty. Gusto kong marinig kung anong malaking kasalanan talaga ang ginawa niya. Sa Fengyan stage, bawal gumamit ng thunderclap talisman. Ito ang death penalty na itinakda ng rules ng sekta. Mahigpit na bawal sa sekta ang pagpatay sa spirit beasts. Sino mang lumabag sa rules ay karapat-dapat sa death penalty. Mahigpit na bawal sa sekta ang pagpatay sa mga elder. Sino mang lumabag sa rules ay papatayin ng walang awa. Sinaktan ni Chihao si Elder Zhang Fenyan. 3 kasalanan na naipon. Anuman sa mga kasalanan na ginawa ni Chihao ay karapat-dapat sa death penalty. Akala mo ba okay na kung bibigyan mo lang ako ng kaunting spirit stones? Batang lata na ito, Ye Chen. Alam mo ba kung sino si Chihao? Tumawa si Ye Chen na parang umaani ng palay. Ha ha ha, gusto mo ba akong takutin sa pamamagitan ng malaking pamilya sa South Frontier?
Kung gayon, ano? Sa sandaling pumasok siya sa Henggayo. Dapat niyang sundin ang rules ng Henggayo. Kahit ganoon man siya kadakila. Kung nagkasala siya ng malaking kasalanan sa sekta, hindi siya makakatakas sa parusa. Kung hindi, rules ba ang sekta? Biro lang. Nang marinig niya iyan, natikom ang bibig ng matandang lalaki. Anong gusto mo? Dalhin si Elder Zhang Fenyan dito ng ligtas. Maaari kong pag-isipan na payagan kang bilhin ang buhay ng basurang ito gamit ang Spirit Stones. Magdala ka rito ng 100.000 Spirit Stones. Kung hindi, sabihin mo lang sa Chi family sa South Frontier na maghanda para sa bangkay ni Chi Hao. Ye Chen, sinabi ko na, kaya ko itong gawin. 100.000 Spirit Stones. Iyon ay isang langit na bilang na hindi ko pa nakikita habang buhay. Napakalupit niyan. Oo, napakarami. Ha ha ha. Ang maliit na buhay ng taong iyon na nagngangalang Chi ay nagkakahalaga lamang ng isang maliit na Spirit Stone. Ang natitira ay para bilhin ang mga gamit para sa munting agila ko. Nginuya niya ang kanyang mga ngipin. Ang matabang ito, napakalupit ng kanyang bibig. Ano, may ngipin ang agila? Hindi masabi. Ang aso ng Chi family. Ang pangalan ay Munting Agila. Oh, may punto iyan. Mabilis din ang utak mo. Nang marinig iyan ng matandang lalaki, ang mukha niya ay puno ng galit. Dali, umalis na kayo. Gusto niyong mamatay. Kayo. Mga batang lata. Ye Chen, alam mo ba kung anong kahihinatnan ang idudulot ng iyong mga ginawa ngayon? Kahihinatnan, nang ininsulto ng taong iyan na nagngangalang Chi ang pamilya ko. Tinuruan mo ba siya tungkol sa kahihinatnan? Siya lang ang may karapatan na apakan ng iba. Ang iba ay hindi pwedeng apakan siya. Tama, sinaktan mo ang tao ko. Ngayon, natalo ka at tumakbo rito para pilitin ako. Ang Henggayu sect ay itinatagba ng pamilya mo. Nang marinig niya iyan, lalong nagalit ang matandang lalaki. Papatayin kita. Nagsimula siyang gumamit ng Shu Mountain Roar. Napatalsik ang mga kamay. Qing Yang, gusto mo bang baliwalain ang rules ng Henggayu sect? Isang malakas na pagsabog. Dao Jia, gusto mo rin bang protektahan ang tarantado na ito? Anong proteksyon? Akala mo ba bulag na ang lahat ng mata rito? Ang mga kasalanan ni Chi Hao na sinabi ni Disipulo Ye Chen ay hindi mali kahit kaunti. 3 kasalanan na iyan, ayon sa rules ng sekta. Sa tingin mo ba may pagkakataon pa si Chi Hao na mabuhay? Disipulo, palalo at malupit, sinadya niyang saktan ng tao. Qing Yang, mahihirapan ka ring makatakas sa kasalanan ng hindi pagtuturo ng maayos. Nang marinig niya iyan, natikom din ang bibig ng matandang lalaki. HMP, batang lata, bibigyan kita ng 100.000 Spirit Stones. Dali. Bitawan mo siya. Sabihin mo na bitawan ko siya. Nasaan ang pamilya ko? Mas mabuti pa, manalangin kayo na ligtas na makabalik si Elder Zhang Fenyan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa paghihiganti. Nang marinig ito ng ibang disipulo, nanlamig sila. Ano pang ginagawa mo dyan? Dali, bitawan mo siya. Lolo, gising na po kayo. Kuya, bumalik ka na. Bumalik na. Mabuti na. Okay pa rin ang sitwasyon dito. Nakahinga ng maluwag si Ye Chen. Ibabalik ko sa inyo ang inyong disipulo. Dali, umalis ka rito. Batang lata, mas mabuti pa. Tandaan mo ng mabuti ang nangyari ngayon. Sa susunod, may hahanap sa iyo para maningil. Hinihintay ko. Bigla, nanlaki ang mga mata ni Ye Chen. Nagsimulang samuka ng dugo ang binata. Kuya, Ye Chen, okay ka lang ba? Anong nangyari? Kaibigan, hindi mo ba gustong inambos si Ye Chen? Ha ha ha, Qing Yang, may araw ka rin palang ganito. Noong araw na iyon, tinawanan mo ako. Ngayon, mas malaki pa ang hiya mo kaysa sa akin. Talagang nakakatuwa ang pagtawa sa iba noong isang araw. At sa susunod na araw, tinawanan ka naman ng iba. Napakaganda talaga. Ang mga bagay ng mga junior ay dapat hayaan ang mga junior na lutasin. Anong ibig mong sabihin? Ikaw at ako. Magkasama tayo. Tawagin ninyo ang mga disipulo na nasa seclusion. 4 na araw pagkatapos sa Small Spirit Garden. Nakaupo si Ye Chen at nag-eensayo. Pagkatapos ng pagpapagaling, nakahinga ng maluwag ang binata. Savage Desolation Body Refining. Talagang isang sikreto na pamamaraan para sa pagpapagaling at paglilinis ng buto. Medyo masakit lang. Tingnan natin kung may anumang kayamanan ang batang ito na si Luji.
Matagal na akong nakabalik, ngunit hindi ko pa rin tiningnan ng maayos kung anong kayamanan ang nasa loob. Naku po, ang background ng taong ito ay hindi karaniwan. Dapat ay nagkakahalaga ng higit sa 300,000 spirit stones. Bigla, narinig niya ang tunog. Si Xiong-er iyon na kumakatok. Huli na, hindi ka pa natutulog, matabang kapatid. Ikaw ay halimaw. Bakit ganoon kabilis ang paggaling mo? Huwag mong sabihin iyan. Ako, magiging mapagmataas ako. Talagang walang kahihiyan ka. Hihi, nalinggo ka, kapatid. Hihi, bobo, halika rito. Halika rito. Ipapakita ko sa iyo ito. Napakaganda nito. Ano iyan? Parang misteryoso. Ito ang One Sun Finger. Batang lata, gusto mo bang matuto? Gusto ko. Tungkol sa paglinang ng meridian at buto para sa asawa ko. Huwag kang mag-alala. Bahala na ako. Ganoon nga dapat. Hindi mo alam kung gaano karaming pagsisikap ang kailangan kong gawin para magnakaw ito mula sa Second Great Master. Ah, oo nga pala. Nakalimutan kong ibigay sa iyo ang pera. Kunin mo ito. Ang Spirit Stones na inutang ko sa iyo. Ibabalik ko na sa iyo. Bakit 300,000 lang? Hindi ba may tubo pa? Sa pagtingin sa kaliwa at kanan. Nawala na ang binata. Ano ang ginagawa mo sa pagbuntong hininga? Pumunta ka rito at tingnan. Wala namang anuman, lolo. At sa ganoon, tinamaan siya ng sipa ni Ye Chen. Bumagsak si Xiong-er. Aray, gusto mo pa ring bawiin. Immortal Demon. Maliit na master. Kung hiram ko ang iyong kakayahan, bakit pa ako magbabayad ng tubo? Ha ha ha. Nagalit si Xiong-er. Ang kanyang mga mata ay namula. Ye Chen, talagang walang moralidad ka. Hindi ka tapos sa akin. Dali, umalis ka rito. Dali, umalis ka. Huwag mo akong istorbohin. Nag-e-ensayo ako. Naniniwala ka ba na hindi ko nagagalingin ang mga buto ng asawa mo? Ang batang lata na si Ye Chen. Ah, sana ma-fire deviation ka kaagad. Talagang isang lintik. Nagsimulang magsanay ang binata ng finger technique. Nakatuon ito sa pagtitipon at pagsabog sa isang kisap mata. Ang kapangyarihan na napipiga, kapag sumabog, walang makakatumbas sa lakas nito. Pagkatapos ng isang gabi na bilog ang buwan, unti-unting sumikat ang araw. Nagsasanay si Munting Huo ng pole technique. Si Ye Chen naman ay nag-e-ensayo ng One Sun Finger. Isang pagturo ng aking daliri ay makakasira ng buong universo. Hayaan ang hangin na humihiyaw at ang alon na bumubugso. Lumipad si Ye Chen papunta kay Munting Hua. Kuya, gising ka na? Okay na ba ang sugat mo? Gumaling na. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo kung anong meron ako para sa iyo. Ah, ito ay isang profound technique para sa pole training. Sanayin mo muna itong libro na ito. Sa hinaharap, hahanap ako ng iba pang profound technique para sa iyo. Maraming salamat, kuya. Sisikapin ko. Hindi ko bibigwin si kuya. Pagkatapos pa lang, may boses na nagsabi, Ye Chen, naghihintay ako sa iyo sa Fengyan stage. Sa wakas, hindi na makatiis ang matandang Qingyang na iyan. Gusto kong makita kung anong magagawa sa akin ng Human Yang Peak. Siya si Tang Chao, Qingyang Genren ng Human Yang Peak. Pinayagan na siyang lumabas ng seclusion. Siya ay nasa 5th layer Human Origin Realm. Siya ay isang tunay na malakas na eksperto. Mukhang sa pagkakataong ito, malaki ang posibilidad na matalo si Ye Chen. Nandito na si Ye Chen. Lumakad ang binata ng may dignidad. Kinalabit ni Xiong-er si Ye Chen. Hindi ka maaaring pumunta. Bakit hindi ka nagtitiwala sa akin kahit kaunti? Huwag kang malito. Tingnan mo sa kabilang panig. Tingnan mo ng mabuti. Makakalaban mo ba sila? Bakit napakaraming Human Origin Realm experts ang dumating? Bukod pa rito, ang kanilang cultivation base ay malapit na sa True Sun Realm. Ang dalawang batang tanga ay nakatingin ng walang malay. Ang mga disipulo na ito ay nasa seclusion noon. Sila ang mga pinaka-nakakatakot na disipulo ng Earth Yang at Human Yang Peaks. Nasa seclusion sila para hindi sila mapahiya sa harap ng kanilang masters. Naku po, para lang harapin ang isang nasa condensation realm na tulad ko. Napakalaki ng formation na ito. Dahil masyadong mapanlinlang ang iyong lakas. Ang ordinaryong disipulo, paano sila makakatagal? Huwag ka nang tumayo dyan. Dali. Umalis na tayo. Kung hindi ka magmamadali, ang batang lata na ito ay magiging berde at babagsak. Kung minsan,
Ang pag-amin ng pagkatalo ay hindi nakakahiya. Ha ha ha. Gusto mong tumakbo. Nakailag sa ngayon. Nakailag habang buhay. Ngayon, maaari kang umalis. Ngunit kailangan mo munang tingnan ang pamilya mo. Tingnan mo kung anong gagawin ko sa kanila. Nang marinig ni Tang Chao ang kanyang banta, nagalit si Ye Chen. Kinuha ng binata ang Heavenly Void at sumugod. Ang dalawa. Ang isa ay gumagamit ng saber. Ang isa ay gumagamit ng espada. Nagharap sila. Ang tunog ng pagbanggaan ng dalawang espada ay tumunog. Dali, tumahimik ka. Tinamaan si Tang Chao at napatalsik. Ang taong iyon ay nasa 5th layer human origin realm pa lang. Ngunit ang kanyang espada ay ganoon kataas. Paano niya nakuha ang ganoong kalakas sa laban? Talagang nakakagulat. Ang pagkakasakit ko ay walang kinalaman sa pamilya ko. Naglakas loob kang gamitin ang mga taong malapit sa akin para banta ako ng lantarang. Kung gayon, mamatay ka na. Dalawang napakalaking pinagmumulan ng lakas ang nagbanggaan. Umasa ka lang sa sarili mo. Ano iyan? Sa sandaling ito, ginamit ni Ye Chen ang Three Roars Beast Shield. Sa pagtingin sa lintik, ang kanyang mga mata ay halos lumabas. Sumuka siya ng dugo, at pagkatapos, sunod-sunod na suntok, patayin ka na, lintik, patayin ka na para sa akin. Sabi-sabi. Si Chihao ay natalo rin sa teknik na ito at wala ng lakas para lumaban. Ang pinaka-basic na malapitang profound technique, ngunit ganoon kalakas. Hindi nakakagulat na natalo siya ng mga senior brothers. Itinaas ni Ye Chen si Tang Chao. Nagsimulang hawakan ng binata ang paa ng lintik at itinapon siya. Sa ganitong hitsura, alam ninyo na siguro, huwag kailanman maliitin ang iba. Muling pinaikot ni Ye Chen ang kanyang ulo. Sunod-sunod na atake. Talagang napakalakas. Hindi ko pa nakita na gumamit si Tang Chao ng profound technique. Naging kapansanan na siya ni Ye Chen. Talagang isang halimaw. Pagkalipas ng mahabang panahon, si Tang Chao ay parang basura na nakahiga sa lupa. Nagsimulang hingal si Ye Chen. Naglakas loob kang galawin ang pamilya ko. Pagkatapos magsalita, namula ang mga mata ni Ye Chen. Sinira niya ang dantian ni Tang Chao. Isang walang pangalan na tao ang sumugod. Lintik. Hindi ka ba humihinto, lintik? Saan nanggaling ang lintik na aso na iyan? Sa Fengyan stage, bawal makialam ang ikatlong tao. Minamaliit mo ba ang rules ng Henggayu sect? Itinapon ni Ye Chen sa walang pangalan na tao. Gusto mong huminto ako? Kung gayon, sumugod ka rito. Lumipad si Tang Chao sa kanyang direksyon. Umiiyak. Golden Tiger. Bobo. Sinangga ng walang pangalan na tao si Tang Chao. Talagang karapat-dapat mamatay. Mas karapat-dapat kang mamatay kaysa sa akin. Pagkatapos magsalita, ginamit ni Ye Chen ang teknik. Ang walang pangalan na tao ay makakagawa lamang ng depensa. Patuloy siyang natatamaan ng atake. Nagsimulang malubhang masugatan ang walang pangalan na tao. Bigla, isang linya ng apoy. Nagpatuloy sa Hamashan Fist. Depensa lamang siya. Sa tingin ni AD, mas mabuti pa ang Human Gal para makatipid ng oras. Mga kaibigan, muli siyang napatalsik. Kung gayon, natalo na siya. Talagang napakabilis. Napakadelikado. Nagsipa si Ye Chen. Sa kabilang panig, nakita niya ang dalawang kalabaw na nakadapa. Isa pa ang ibang walang pangalan na tao ang sumugod. Ye Chen, talagang karapat-dapat kang mamatay. Isa pa ang ibang kalabaw. Ang taong ito ay gumamit ng teknik na Huangshan Seal. HMP, Human Yuan Realm na tulad mo. Natalo ko na rin. Takot ba ako sa kalabaw na tulad mo? Ang taong iyon ay gumamit ng Huang Dao Qi. Si Ye Chen naman ay gumamit ng Qi Duoyi. Dalawang palm strikes ang nagbanggaan. Isang malakas na pagsabog. Nagpatuloy sa pag-activate ng body binding vine technique ang walang pangalan na tao. Isang bagay na may mga tinik. Tinawag ko itong thorny gourd para mas mabilis. Madali ring umilag si Ye Chen sa atake. Ginamit niya ang main force. Hamashan Palm. At sa ganoon, matagumpay na nasira ang thorny vine. Nagpatuloy sa pag-atake si Ye Chen. Gumamit ng earth escape technique ang kabilang panig. Talagang isang basura. Sa wakas, nabugbog din ang kanyang buntot. Napatalsik ang walang pangalan na tao. Muling nagtuon si Ye Chen at inactivate ang Speed Shadow Heaven Cycle. Itinapon niya ng malakas ang batang sisiw pababa. Isa pa ang natalo. Ang batang si Ye Chen na ito ay talagang malupit. Isang apoy ang diretsyong lumilipad patungo kay Ye Chen. Mahigpit niyang hinawakan ang Scarlet Heaven Sword.
Ang kanyang aura ay puno ng lakas. Harap-harapan sa walang pangalan na tao. Nagsimulang maglabas ng apoy ang taong ito. Nagsimulang magliliyab ng mas malakas ang apoy. Ang mga tao sa labas ay nakakita lamang ng apoy sa paligid. Nagsimulang bumagsak ang walang pangalan na tao. At pagkatapos, bumagsak siya sa ibaba. Tapos na. Hindi na kailangan tingnan. Muli siyang binugbog ni Ye Chen hanggang sa hindi na siya makilala ng kanyang mga magulang. Siya ay talagang isang god of slaughter. Nagsimulang mapagod ang binata. Ang batang ito ay nasugatan. Isa pa ang ibang tao ang sumugod. Mamatay ka na, Ye Chen. Kung matapang ka, lumapit ka rito at nguyain mo ako. Nagpatuloy silang naglalabanan. Kung patuloy silang lalabanan ng ganito, maaga o huli ay mapapagod sila hanggang sa mamatay. Dali, ibigay mo sa akin ang buhay mo. Lintik na Ye Chen. Nagpatuloy sa paghingal ang binata. Kung matapang ka, sugod na kayong lahat, mga basura na ito. Puro kayo basura. Mahigit 100 ang nangungunang human origin realm experts. Ngunit natalo ng isang disipulo na nasa condensation realm lamang. Dali, umalis na kayo lahat. Ang batang si Ye Chen na ito. Anong klaseng halimaw ba siya? Ito na ang pang-ilang taong ito. Ang ika-15 na. Ang mga core disciples ng Human Yang Peak at Earth Yang Peak ay binugbog ni Ye Chen hanggang sa halos mamatay. Gayunman, sa tingin ko, hindi naman ganoon kagaling si Ye Chen. Tingnan mo ang binata ngayon. Napapagod na rin siya. Ye Chen, umalis na tayo. Kung lalaban pa, magkakaroon ng problema. Alam ko, lintik, hindi na ako makakalaban. Nang akala niya ay aalis na siya. May boses na nagsabi, kapatid, huwag kang umalis agad. Ako si Shukang. Greetings, kapatid. Bigla, isang purple na sinag ng liwanag ang diretsyong tumama sa tiyan ng binata. Siya pala ang lintik na ito. Bastardo. Nag-sneak attack. Dahil dito, umubo si Ye Chen ng itim na dugo. Fengyan stage. Naglakas loob kang gumamit ng lason. Lason. Anong lason? Ye Chen. Makakakain ka ng kung ano-ano. Ngunit hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano-ano. Tama iyan. Takot ka bang hindi mo matalo si Senior Brother Shu? Kaya sinadya mong magbintang. Tama, hindi ko kailanman nakita si Senior Brother Shu na gumamit ng lason. Huwag mong gamitin ang iyong masamang pag-iisip sa isang ginoo. Tumawa ng lihim ang lintik na si Shukang. Hindi mo kaya sinasabi mong gumamit si Senior Brother Shu ng lason. Ye Chen, masyado ka ring mapanlinlang. Sa pagkakataong ito, kakaiba kung makakalusot ka. Ito ang presyo na kailangan mong bayaran sa paggalaw sa Human Yang Peak at Earth Yang Peak namin. Ang binata, na may nagniningas na mga mata, na nababalutan ng apoy. Ang mga mata ni Ye Chen ay dalisay. Junior Brother Ye, anong nangyari sa iyo? Hindi maliit ang sakit mo. Nang makita niya na nasa panganib ang kanyang kapatid, tumakbo din si Xiong-er. Akala niya, mapanganib ang binata. Halos nakalimutan ko. Mayroon siyang true fire. Ye Chen, huwag kang mag-alala. Pagkatapos mong umalis, aalagaan ko ang iyong mga magulang, asawa, at anak para sa iyo. Masyado kang nagkukunwari. Hindi 10/10. Wala pa akong asawa. Saan nanggaling ang mga anak? Munting Ye Chen. Talagang malungkot ang buhay mo. Hingal. Haharapin ang taong malapit ng mamatay gamit pa ng lason. Magaling ka pala. Ang pinakamalupit at mandaraya ay si Shukang. Junior Brother Ye, sinisisi mo ako ng mali. Huwag nang magsalita ng marami. Kung matapang ka, lumapit ka. Kung ganoon ka interested si Junior Brother Ye, lalaruin ka ng Senior Brother mo. Mamatay ka na. Hindi natakot si Ye Chen. Bagkos ngumiti siya. Tumalon ang binata. Ano iyan? Bago pa man siya makaisip, tinamaan siya sa leeg. Akala niya, papatayin na si Ye Chen. Akala niya, kontrolado niya ang laro, kaya tumatawa siya. Ginamit ni Ye Chen ang isang teknik na nagpabuka sa kanyang mga binti. Hindi siya nalasan. Malinaw na nakita ko si Shukang na nagsaksak ng karayom sa katawan ni Ye Chen. Umiyak ang lintik. Kimochi. Bobo. Hindi maaari. Malinaw na siya ay. Malinaw na ano? Senior Brother Shu. Hindi ba't gusto mong makipaglaro kay Junior Brother ko? Halika na rito. Nagalit ang bading. Shi Duoyi. Dark power sa kamay. Tingnan mo kung papatayin kita o hindi.
Ano na naman ito? Ano ito? Lason ba yan? Ito ay, kanina lang. Pagkatapos atakehin ni Ye Chen. Ang bading ay sumuka ng itim na dugo. Ye Chen, naglakas loob kang gamitin sa akin ang lason. Lason? Anong lason? Senior Brother Shu, makakain ka ng kahit ano. Ngunit hindi ka pwedeng magsalita ng kahit ano. Ha, tama iyan. Takot ka bang hindi mo matalo si Ye Chen? Kaya sinasadya mong magbintang. Tama, hindi ko kailanman nakita si Ye Chen na gumamit ng lason. Huwag mong gamitin ang iyong sariling isip sa isang ginoo. Ito ay paggamit ng masamang pag-iisip para sukatin ang pag-iisip ng isang ginoo. Hindi mo matalo, kaya sinasabi mong gumamit si Ye Chen ng lason. Shu Kang, masyado ka ring mapanlinlang. Ang bading ay galit at sumuka ng dugo. Malinaw na gumamit si Ye Chen ng lason. Fengyan stage. Bawal gumamit ng lason. Ye Chen, minamaliit niya ang rules ng sekta. Dali, parusahan siya. Ye Chen, masyado ka talagang malupit. Magsalita kayo. Mga basura. Kayo. Lahat kayo ay kumain ng tae. Tumahimik ang mga asong halimaw. At pagkatapos, nagpatuloy silang tahol. Talagang gumamit ng lason si Ye Chen. Kahit magpaliwanag pa siya, walang silbi iyon. Siya nga, walang silbi rin ang pagpapaliwanag. Masyadong malupit ang puso ni Ye Chen. Siya nga, talagang napakasam. Oo nga, dali, parusahan siya. Parusahan mo siya ng mabigat. At sa ganoon, tinamaan ng mga halimaw ang atake ni Xiong-er. Ito ay ang sound wave technique ng Xiong family. Hindi nakakagulat na kaya nitong apawan ang boses ng napakaraming tao. Ginagamit ni Xiong-er ang teknik. Bala isda, kainin nyo ito. Anong klaseng halimaw ito? Tahol pa kayo. Papakanin ko kayo ng bala isda. Pang-iinsulto pa kayo. Naniniwala ba kayo na papakainin ko kayo ng bala isda hanggang sa magkaparalisa kayo? Ha ha ha. Batang lata na si Xiong-er. Magaling ka rin. Matabang kapatid. Dali, umalis na tayo. Okay, deal. Ha ha ha. Binugbog mo ang aking mga junior brothers hanggang sa halos maging kapansanan. At pagkatapos gusto mo na lang umalis. Masyado ka ring ilusyonado. Siya ang number 1 core disciple ng Human Yang Peak. Ang pangalan niya ay Jiang Hao. Bugbugin mo ang tao at pagkatapos gusto mong umalis. Hindi mo ba itinuturing na wala kami? Ang taong sa kanan ay ang number 1 core disciple ng Earth Yang Peak. Ang pangalan niya ay Zishan. Pumasok na siya sa True Sun Realm. Sumunod ka na lang sa entablado para lumaban. Kung hindi, hindi ka makakatakas dito ngayon. Si Ye Chen, na may napakaseryosong mukha. Senior Brother Jiang, pinipilit mo ba akong lumaban? Pinipilit kita. Anong problema? Sa pinakamalala, kami ay haharap sa dingding at magpapakumbaba. Marami kayo, kaya inaapi ninyo ang mahihina. Wala ba kayong kahihiyan? Mayroon ba kayong kahihiyan? Isa-isahin kayong lalabas para sa isang nasa condensation realm. At lahat kayo ay core disciples pa. Hindi ka ba nahihiya na sabihin iyan? At ako naman. Nahihiya akong sabihin para sa inyo. Saan ka pupunta? Agad na naharang ni Ye Chen ang atake. Si Jiang Hao ay napatalsik. Si Ye Chen ay pagod na ngayon. Hindi maganda. Naubos na ang true chi. Kung nasa peak condition ako. Kaya kung walisin ang basurang ito sa isang kisap mata. Hinugot ni Jiang Hao ang kanyang espada. Sumugod din si Zishan mula sa malayo. Sa wakas, nakialam ang Langye Truncheon ni Xiong-er. Marami na akong nakitang walang kwenta. Ngunit hindi pa ako nakakita ng ganito karaming halimaw. Kung hindi kaya ang solo. Sumama kayo lahat, bukod pa rito. Core disciples pa. Talagang number 1 basura. Walang number 2. Isang suntok ang papatay sa lintik na ito. Core disciple. Ang lolo mo. Si Ye Chen naman ay hinarap si Jiang Hao. Dahil mahina ang kalusugan ni Ye Chen. Inatake siya at sumuka ng dugo. Si Ye Chen ay napatalsik ng 5 metro. Sinuntok ni Lintik Jiang Hao si Ye Chen sa likod. Patuloy ang isang saksak ng espada sa kaliwang kamay niya. Dugo ay tumutulo. Ang ibang lintik ay sunod-sunod na lumipad patungo kay Ye Chen. Ibigay ninyo ang buhay ninyo. Batang lata, mamatay ka na. Lumalabag ito sa rules ng sekta. Hindi ba sila natatakot sa parusa ng sekta? Oo nga, bakit hindi nakialam ang elder daw? Oo nga pala. Narinig ko na ang elder daw ay wala sa sekta ngayon. Hindi mo pa na-realize.
Ang mga disipulo ng Human Yang Peak at Earth Yang Peak ay naglakas loob na umaksyon ng lantaran. Tiyak na may sumusuporta sa kanila sa likod. Kung sasabihin mo iyan, patay na si Ye Chen. May naglakas loob pa rin gumamit ng Thunderclap Talisman. Kayo, mga aso, lumapit na kayo. Sino pa ang gustong umakyat? Susunugin ko kayong lahat hanggang sa mamatay. Naglakas loob na naman si Ye Chen na balewalain ang rules ng sekta at gamitin ang Thunderclap Talisman. Kayo, mga lintik, sinaktan niyo ako ng lantaran sa ilalim ng Fenbion stage. Bakit hindi ko pwedeng gamitin ang Thunderclap Talisman? Siyempre, mamatay tayo. Sa Yellow Springs Road, kailangan ninyong maging unan ko sa paa. Talagang isang walang silbi na halimaw habang buhay. Ganyan lang kayo kababa. Isang grupo ng mga basura na magiging unan ko sa paa. Kahit kasuklam-suklam kayo, ayoko pa rin sa inyo. Siya, nabaliw na talaga siya. Nababaliw na ako. Kayo, mga basura, pinipilit ninyo akong mabaliw. Kung kayo ay tunay na lalaki, sumugod na kayo. Kapag bumagsak ang Thunderclap Talisman, kasama tayong lahat mamamatay. Kayo na duwag. Kung matapang kayo, umakyat na kayo. Ye Chen, malaki ang tapang mo. Naglakas loob kang gumamit ng Thunderclap Talisman sa loob ng sekta. HMP, Junior Brother Yin, bakit nakikita mo lang akong gumagamit ng Thunderclap Talisman? Hindi mo nakikita na pinalibutan nila ako at sinaktan sa ilalim ng entablado? Hindi rin iyan ang dahilan para gumamit ka ng Thunderclap. Nakakatawa, nasa leeg mo na ang espada. Masunurin ka pa rin na ilalabas ang leeg mo para pugutan. Ang paggamit ko ng Thunderclap Talisman ay para lang sa sariling depensa. Kung gayon, makikita ka sa Discipline Hall. Dali, dalhin mo siya sa akin. Opo, Senior Brother. Hingal, Discipline Hall. Malinis pa rin at mahigpit. Pumunta kayo rito at dalhin ang lahat ng nasasangkot sa Discipline Hall. Oo nga, sila ay magkakapareho. Tiyak na nagkaisa sila noon pa man. Xiong-er, tulungan mo akong ilabas si Hua at si Lolo sa Henggayu. Nakakainis. Ang kapangyarihan na sumusuporta sa dalawang rurok ay masyadong malakas. Kapag nasa Discipline Hall na siya, kahit gamitin ng Xiong family ang lahat ng kanilang lakas, mahihirapan si Ye Chen na mabuhay. Maaaring may sumusuporta sa kanya. Hindi sigurado. Siguro, mas malakas pa sa sumusuporta. Kung gayon, hahanap ako ng sumusuporta kay Ye Chen na hindi nyo kayang harapin. Sa Discipline Hall, Ye Chen, naglakas loob kang gumamit ng Thunderclap Talisman sa loob ng sekta. Inaamin mo ba ang kasalanang ito? Gusto nila akong patayin. Nag-self-defense lang ako. Ye Chen, talagang nagbibintang ka. Malinaw na nagkukunwari ka. Bakit ngayon mo sinasabi na gusto ka nilang patayin? Senior Brother Yin, umasa ka sa iyong karunungan. Huwag makinig sa mga walang kabuluhang salita ni Ye Chen. Gusto niya lang humanap ng dahilan para makatakas sa parusa. Si Ye Chen ay gumamit ng Thunderclap Talisman. Siyempre, karapat-dapat siyang mamatay. Masyado pang bata, ngunit may ganoon ng ambisyon. Ano ang mangyayari kapag lumaki pa siya? Oo nga. Kung hindi siya parusahan, paano natin maipapakita ang rules ng Henggayu sect? Ito ay talaga namang pagpapalit ng puti sa itim. Walang nagbibigay pansin. Sino ang maglalakas loob na lumabas? Si Ye Chen. Ganoon kalakas, ngunit naging ganoon pa rin ang kanyang kapalaran. Kami lang ang hindi maayos. Kung gayon, maging tapat na lang tayo. Huwag nang dagdagan ang problema sa sarili. Ye Chen, may iba ka pa bang sasabihin? Ha, hindi ba't napakagaling mo? Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi nagsasalita, ibig sabihin, inaamin mo na, huwag nang sayangin ang salita. Kung matapang ka, lumapit ka. Tumawa si Junior Brother Yin. Ha, magaling, napakagaling. Ayon sa Artikulo 9 ng Rules ng Henggayu sect, ang mga disipulo ng sekta na gumagamit ng Thunderclap Talisman ay karapat-dapat sa death penalty. Maraming paraan para parusahan ang mga nagkasala. Ang sino mang karapat-dapat sa death penalty. Buksan mo ang bibig mo at humingi ka ng paumanhin. Bibigyan kita ng isang komportableng kamatayan. Ha, bigla. Isang kamay ang humawak sa balikat ni Junior Brother Yin. Huwag mong patayin. Huwag siyang patayin. Pakiusap. Huwag siyang patayin. Kung gusto mong pumatay, patayin mo na ako. Lolo, huwag kayong magmakaawa sa kanila. Dali. Umalis na kayo.
Dalhin ninyo si Hua sa labas ng Henggayu. Huwag kayong mag-alala sa akin. Palayain siya. Ang batang tanga na ito. Huwag mong sabihin iyan. Junior brother Yin. Bata pa lang siya. Palayain mo na siya. HMP. Zhang Fenyan. Kapansanan na ang taong iyan. Sira na rin ang utak niya. Naglakas loob siyang gumamit ng Thunderclap Talisman sa loob ng sekta. Iyan ang death penalty. Nang marinig niya iyan, bumagsak ang matandang lalaki. Nagsimula siyang lumuhod at magmakaawa. Nang makita iyan ni Ye Chen, nasaktan siya. Hindi siya sumigaw. Lolo, bakit ka lumuhod sa harapan niya? Patuloy si Ye Chen na sumigaw. Ang matandang lalaki ay yumuko at nagmakaawa. Pakiusap, palayain mo siya. Pakiusap, palayain mo siya. Ang matandang lalaki na ito. Hindi niya naiintindihan. Nagkasala siya ng death penalty. Walang sino man ang makakaligtas sa kanya. Kahit mamatay ka dito, walang silbi iyan. Kung gayon, patayin mo na ako. Gamitin mo ang buhay ko kapalit ng kanyang buhay. Junior brother Yin, nagmamakaawa ako sa iyo. Sinipa siya at sumigaw. Umalis ka rito. Basura na tulad mo. Ano ang basehan mo para makipag-usap sa akin? Bata pa lang siya. Nagmamakaawa ako sa iyo na palayain mo siya. Umalis ka rito. Huwag mong dungisan ang damit ko. Si Ye Chen naman ay sumigaw. Lolo. Lahat ng uri ng ibon. Ngayon, kung hindi ako mamamatay, tiyak na papatay ko kayong lahat ng walang laban. Kahit mamatay na ako at maging multo. Hindi ko kayo kailanman palalayain. Nabaliw na. Nabaliw na. Dali. Ipatupad na. Patayin siya. Junior brother Yin. Hindi ka mamamatay ng payapa. Habang naghahanda na siyang parusahan si Ye Chen. Bigla, isang alon ng lakas ang lumipad mula sa kung saan. Naharang nito ang espada ng taong nagpaparusa. Naku po, ano na naman ito? Bakit siya? Discipline Hall. Maraming tao ngayon. Ang taong ito ay si Zhou Yurong. Ang pinuno ng Spirit Pill Pavilion ng Henggayu Sect. Kapatid ng kasalukuyang headmaster ng Henggayu Sect. Siya ang nag-iisang pill refiner ng Henggayu Sect. Disipulo. Pagbati kay Elder Zhou. Ang kanyang katayuan bilang pill refiner ay napakataas. Si Zhou Yurong ay isa sa iilang tao na may ganitong katayuan. Ang mga spirit pills at spirit liquids ng Henggayu Sect ay lahat gawa ng taong ito. Walang sino man sa Henggayu Sect ang may mas mataas na katayuan kaysa sa kanya. Zhang Fenyan. Pagbati kay Senior Brother Zhou. Ikaw si Zhang Fenyan. Oo, ako nga po. Nang marinig niya iyan, ginamo ni Zhou Yurong ang matandang lalaki. Naghagis siya ng pulang pil. Ang pil ay lumipad direkta sa lalamunan ng lolo. Nagpatuloy siya sa paggamit nito para sa pagpapagaling. Pagkalipas ng ilang sandali, Lolo, maraming salamat, Senior Brother Zhou. Ikaw at ako ay magka-level. Hindi na kailangan maging formal. Sabihin mo sa akin, sino ang nanakit sa iyo? Nang marinig niya iyan, nanginginig si Junior Brother Yin. Sino ang naglakas loob na saktan ang matandang lalaki? Dahan-daang lumakad si Yin Zizai. Ako po, Elder. Ako ang nagkamali. At sa ganoon, tinamaan ang lintik ng sampal sa bibig. Bilang pinuno ng Discipline Hall, naglakas loob kang saktan ng isang Elder. Gusto mo bang mamatay? Lintik. Nakayuko ang lintik. Elder. Alam ng disipulo ang kanyang pagkakamali. Alam ng disipulo ang kanyang pagkakamali. Humihingi ng tawad ang disipulo sa pagkakataong ito. Alam ang pagkakamali. Kung alam mo na, okay na. Kung gayon, anong silbi ng Discipline Hall ninyo? Senior Brother Zhou, anong nangyari at nagalit kayo? Sino iyan? Ako si Zhao Jijing. Senior Brother Zhao, talagang magaling ka sa pagtuturo ng isang disipulo. Nang marinig niya iyan, natikom din ang bibig. Junior nephew, anong nangyari? Hindi ako naging maingat. Kaya nasugatan si Senior Uncle Zhang Fenyan. Zhang Fenyan, Senior Brother Zhou. Matagal nang pinalayas ng Master si Zhang Fenyan sa bundok. Kahit pinalayas sa bundok, miyembro pa rin siya ng Henggayu Sect. Turuan mo ng maayos ang iyong disipulo. Bilang pinuno ng Discipline Hall, naglakas loob siyang maging bastos sa isang elder. Ano pa ang dangal niya? Si Ye Chen naman ay tahimik na nakikinig. Sa sandaling ito, nakatitig si Zhou Yurong kay Ye Chen. Itong disipulo ay dadalhin ko. Tumahimik din si Zhao Jijing. Isang disipulo ang nauutal. Ito. Kumusta? May komento kayo? Elder. Siya.
Gumamit siya ng Thunderclap Talisman sa loob ng sekta. Karapat-dapat siya sa death penalty. Nang umubo si Zhao Jijing, Senior Brother Zhou, nagkasala siya ng death penalty. Kung gusto mo siyang dalhin, mahihirapan ka. Isang boses mula sa labas. Si Ye Chen ay gumamit ng Thunderclap Talisman dahil sa pag-self-defense. Ang grupong ito ng mga basura ay pinalo si Ye Chen sa Fengyan stage. Lahat ng tao ay lumingon kay Xiong-er. Nagpatuloy sa pagsasalita si matabang kapatid. Maraming tao ang pumalo sa isang tao sa Condensation Realm. Mayroon pa ba kayong kahihiyan? Kahihiyan. Wala silang kahit kaunting kahihiyan. Si Ye Chen ay halos patay na sa bugbog. Hindi na siya makakalaban. Kaya tumalon siya sa ring. Ngunit kayo, mga basura, pinilit ninyo si Ye Chen na bumalik sa ring para lumaban. Hindi pumayag si Ye Chen. Kaya pinalibutan nila si Ye Chen. Elder, malinaw na gusto nila siyang patayin. Sana ay maging matalino kayo. Si Ye Chen ay ginamit ang Thunderclap Talisman dahil sa pag-self-defense. Junior Brother Zhao, anong rules ng Henggayu sect natin ang nagpaparusa sa mga disipulo na basta na lang nananakit? Ang kasalanang ito ay death penalty. Ang basta na lang na pananakit sa isang elder. Karapat-dapat din ito sa death penalty. Kung lahat ay death penalty. Kung gayon, dali, patayin na. Patayin ninyo lahat. Nagsimulang lumuhad ang mga asong halimaw. Senior Brother Zhou, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng pagpatay sa kanila? Ibig sabihin, ang discipline hall ng Henggayu sect namin ay patas at mahigpit. Kung lahat ay nagkasala ng death penalty, bakit isang disipulo lamang na nagngangalang Ye Chen ang parusahan? Kung gusto mong mamatay, mamamatay tayong lahat. Kung gusto mong mabuhay, mamuhay tayong lahat. Senior Brother Zhou, kailangan mo pa bang gawing komplikado ang lahat? Komplikado. Kung gayon, maging mapayapa tayo. Hayaan mo akong dalhin ang taong ito para sa parusa. Tungkol naman sa mga disipulo ng dalawang rurok at si Junior Brother Yin. Kayo na ang magpasya. Sumunod lang si Zhao Jijing. Master, tumahimik ka na. Simula ngayon, pumasok ka sa ice prison para sa parusa. Nang marinig niya iyan, natakot siya. Tinanggal na ang chain.